Basahin po muli natin yung ating Bibles sa Hebrews chapter 13. Tayo po ay pa-end na po. Okay? Pero siguro this will be the second to the last. I will be ending Hebrews, the book of Hebrews next Sunday. Basahin lang natin from verse 18 to verse 25. Sabi dito, "Pray for us, for we are sure that we have a clear conscience, desiring to act honorably in all things. I urge you, the more earnestly to do this in order that I may be restored to you the sooner. Now may the God of peace be brought again from the dead, our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, by the blood of the eternal covenant, equip you with everything good that you may do His will, working in us that which is pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. I appeal to you, brothers, bear with my word of exhortation, for I have written to you briefly. You should know that our brother Timothy has been released, with whom I shall see you if he comes. Greet all your leaders and all the saints, those who come from Italy, and send you greetings. Grace be with you, with all of you." Okay? With this, actually, sa ating pong pag-e-end sa Hebrews chapter 13, bigay ko lamang po yung ating magiging outline. Una po is prayer request from verse 18 to 19, and then benediction from verses 20 to 21, at yung final exhortation niya sa verse 22 hanggang 25. Pero before we end, dahil yung prayer request po, ito na po yung huling bahagi ng kanyang panawagan para sa ating mga mananampalataya. Bigyan ko lamang po muli tayo ng at least wider reminder patungkol po sa ating pag-aaral sa Book of Hebrews. Okay, yung Hebrew, ang tema po nito muli ay yung supremacy po ng ating Panginoong Hesukristo. Si Jesus ang siyang kataas-taasan sa lahat. Kung si Jesus ay supreme in all things, ang katanungan ay, sa iyong buhay nga ba ngayon, siya nga ba ang kataas-taasan? Si Jesus nga ba ang siyang Panginoon ng inyong buhay sa bawat araw? Kasi ito po ay mahalaga eh. Inaaral po natin ang Book of Hebrews para mapaalalahanan po tayo kung sino si Kristo Jesus. Ikaw nga ba ay nabubuhay o namumuhay para kay Jesus o para sa iyong sarili lamang? Ang buhay mo nga ba ay nakasunod sa kanyang buhay o sa iyong kalooban? So inyo pong isipin ito. Kasi mahalaga pong paalala ito ng ating Panginoong Diyos sa ating lahat. Tunay nga ba ang iyong pananampalataya sa Kanya? So ito po actually yung sitwasyon ng mga mananampalataya na sinulatan ng writer ng Hebrews. Sila ay actually dumadaan sa maraming pagsubok, okay, sa persecution, sa paghihirap sa buhay, sa kanilang pananampalataya kay Kristo Jesus. Okay, challenge po yung kanilang faith. At sa mahabang pag-aaral natin patungkol sa supremacy of Christ, ito pa rin ay nagpatuloy maging sa practical application sa buhay ng mga mananampalataya noon. So may truth, mayroong paalala yung writer from Hebrews chapter 1 up to chapter 11 patungkol sa katotohanan, patungkol kay Kristo. Yun yung kanyang binigyan ng oras for 11 chapters na makita natin na si Kristo ang siyang dapat supreme sa ating buhay. Kung supreme siya over Old Testament theology o kanilang doctrine o kanilang pananampalataya before, dapat din ito'y ating makita. Hindi lamang na makita natin yung katotohanan patungkol kay Jesus, pero maganda dito sa ating pag-aaral, especially after ng Hebrews chapter 11, makikita po natin yung mga practical things na dapat nating isabuhay. So ang ating Panginoong Diyos, hindi siya nagkulang. May truth siya na kanyang inihahayag sa atin patungkol kay Jesus, at meron din siya mga practical application, commands, na kung paano tayo mamuhay ngayon kung tayo ay na kay Kristo Jesus. So magandang suriin natin ang ating buhay. Ang aking pananampalataya nga ba ay tunay? Ito nga ba ay nakabase sa katotohanan na hinahayag ng ating Panginoong Diyos sa kanyang salita? At kung ito ay tunay, makikita ito ngayon sa ating pamumuhay. So sa mahabang pag-aaral na ito, na ating inaral actually, dahil inabot na po tayo hanggang Hebrews chapter 13, siguro magandang tignan din po natin kung saan nanggaling actually ang ganda nung pagkakasulat dito ng writer ng Hebrews. Dahil sa Hebrews chapter 11, makikita natin dito yung mahabang paalala ng writer sa kanila patungkol sa pananampalataya.
Ano nga ba ang pananampalataya? Kasi lahat po tayo magsasabi that we have faith. At sa Hebrews chapter 11, meron po ditong mahabang discussion o exhortation ang writer ng Hebrews para ma-picture natin kung ano ang pananampalataya. Kasi lahat tayo may sariling pananaw patungkol sa pananampalataya. Kung ito po ay patungkol sa kanilang pananampalataya kay Jesus, kung ito nga ba ay tunay. Ito nga din ba ay makikita sa kanilang pamumuhay. Inyo nga ba natanong ang inyong mga sarili kung ang ay tunay? Okay? So, hindi ko alam, may pinindot yata doon. Okay? Ulitin ko, inyo nga bang natanong na ang inyong mga sarili kung ang pananampalataya ninyo ay tunay? Kasi minsan may thinking tayo, I have faith. Okay? Inyo nga bang nasubok ang inyong pananampalataya kung ito nga ba ay tunay na nakatuon kay Jesus? Maraming mga tao ang magsasabi na sila'y may pananampalataya, ngunit ang katanungan, ito nga ba ay totoo? Ating natignan na yung Hebrews chapter 11, di po natin ito babalikan, pero review po ito para makita po lamang natin yung flow po muli ng mga exhortations at commands dito na ibinigay in Hebrews 12 and 13. Okay? Makikita po natin yung pananampalataya ng mga taong nauna na sa atin. At sa ating pag-aaral, ating nakita kung ano nga ba ang faith. Okay? At doon sa kanilang example, okay, inisa-isa po natin yung mga faith, example po ng faith sa Hebrews 11. Nakita po natin and concluded that faith believes, faith trust, and faith obeys. Diba? Naalala nyo pa ba yun? Believe, trust, obey. So ito ba yung klase ng inyong pananampalataya na nakita at na-picture natin doon sa Hebrews chapter 11? Malinaw ito na ating nakita sa kanilang pananampalataya. Hindi ito isang professed faith lamang. Alam mo yung bukang bibig, I have faith, I believe in Jesus Christ, I know Jesus Christ. Okay? I have faith o kaya I have faith so I am saved. Kasi marami pong mga taong ganito ang kanilang pananaw. Basta't sabihin lang nila, oo, kilala ko si Jesus Christ. May faith na sila. Diba? Minsan gano'n na maraming tao eh. Pero hindi po tayong mga tunay na mga mananampalataya na nagkasabi lamang ng may faith ako. Dahil ang faith ko, makikita ito sa aking buhay. Okay? Kasi kahit ang mga Catholics, may faith. Diba? They have faith. They would profess that they have faith. Okay? Kahit yung battery dito sa aking sige. Excuse lang. Okay. Yan. So, nasaan na tayo? Okay. Maging mga Catholics, may faith. Ang INC, may faith. Di ba, no? Colin? Oh, INC dati yan. So, may faith din sila actually. They would say that they have faith. Actually, lahat po ng religion, sasabihin nila they have faith. Even mga agnostics o even mga atheists. Kasi faith is believing on something. So, mga atheists, they believe also. May faith din sila. They believe that there is no God. So, ganun din naman yun. I-deny nila yun. Pero in the end, actually, meron silang pinaniniwalaan. Pero ang faith na ating pinangahawakan ay nakabase sa katotohanan. Scripture, Bible. Ito yung tinatawag na biblical faith. I believe the truth of God's Word. I believe in God, in Christ, in the Holy Spirit. Ibig sabihin, ang basihan ng aking pananampalataya ay nakatuon sa Kanya, sa ating Panginoong Diyos. I believe in every word He has spoken and have revealed to me in Scripture. So tayo mga mananampalataya, we believe in the Word of God. We believe in Him. Okay? Do you believe in the God of the Bible as He revealed Himself in Scripture? Tunay nga ba that you believe in God? I trust, okay, in God's sovereign rule over my life.
I trust His plan for me, His will for me, His clear commands in Scripture for me. Do you trust God's Word? Yung kanyang plano, kanyang kalooban para sa iyo. So do you trust God's Word, plan, and will for you? And then third, I will obey. I will obey Him for the glory of His name, turning away from my selfish desires and submitted only to His will for my life. I will obey Him in everything, though there may be persecutions or people may not like it or even contrary to what others may think. I will obey God with all of my heart because I love Him and because it will give glory to His name. Do you truly live a life of obedience? As in full obedience. Hindi yung, obey, ito kasi tingin ko tama, yung iba ayoko kahit na nakasulat yan sa Bible. Hindi, you obey. Ito nga ba ang klase ng pananampalataya na meron kayo? Hindi dapat tayo yung parang, I believe in God, I believe in Jesus Christ, at yun lang. Atin sigurong subukan ngayon ang inyong pananampalataya. Siguro, bigay ako ngayon ng practical test in life at isipin po ninyo itong maigi. Okay? Simple ito, napaka-simple na dapat nyong makita dahil ito'y bahagi in Scripture. So kung do you believe, do you trust, and do you obey? If you believe in God, at sabi ng Diyos na mahalaga ang fellowship of believers. Ito, simpleng-simple lang ito Do you fellowship with believers? In simple application today, do you gather with believers in the study of God's Word? Bible studies, Sunday services, Bible teachings for us to know God more. Mahalaga po yun. Kasi sasabihin niyo, I believe in Jesus Christ, I believe in God. Pero wala sa church. Ayaw makipag-Bible study. May sariling pamumuhay. Alam mo yon? Hindi ho pwede that you will say that you will believe, tapos nakasulat sa Hebrews chapter 10, verse 24 to 25, and let us consider how to stimulate one another to love and good deeds. Stimulate one another with love and good deeds. Alam mo yun? Paano ka makakapag-stimulate ng one another, ng iyong kapatiran, kung wala ka dito sa church? Kung hindi ka bahagi ng church? Not forsaking our assembling together. Di ba? As is the habit of some, but encouraging one another. Paano ka makakapag-encourage ng kapatiran mo kung wala ka sa fellowship? And all the more as you see the day drawing near. So the more you grow older, the more you know that Jesus Christ is coming back, mas lalo mong ginagawa yung fellowship with other believers. Simple lang ito 2 verses. Okay? Do you believe this truth? Do you trust God that His clear instruction is good for you? Do you obey His truth, knowing that if you obey, it will give glory to His name? Simple lang, di ba? So, do you believe? Do you trust that it is good for you? And then, do you obey? Simple instruction in Scripture. And then, ia-apply mo ngayon yan sa bawat katotohanan na natututunan mo sa salita ng Panginoong Diyos. Because in everything na sinasabi ng ating Panginoon in Scripture, I will believe, I trust that this is God's will for me, and I will obey for His glory. Be reminded, naral natin to before, the indicatives and the imperatives. Indicative means the truth or fact in the Bible, that in every imperative or commands in Scripture must be reflected in the life of a believer. So ibig sabihin, hindi lang commands yung ating sinusunod. Maging yung tinatawag na indicatives o mga truth sa Bible na itinuturo ng ating Panginoon, isinasabuhay natin at nakikita sa atin. Kaya nga po mahalaga na makita nga po natin na, I would say I have faith, pero ito nga ba ay nakikita din sa aking buhay? Di ba parang nakakahiya, nasasabihin mo Christian ka, pero even the simplest thing of fellowshipping, being with one another, submitting to this simple command given in Hebrews chapter 10, 24 to 25, hindi magawa. Then you have to check your life. Okay? Because we are Christians, we will live our lives always in that truth of God's Word. Kasi nakakahiya yun. Kunyari daw, sabihin mo,
Christian ako, pero wala ka sa church, wala ka sa Bible study kasi may birthday party. Kasi merong ganito. O kaya may ganyan. You would, ano mo yun, yung parang uunahin mo yung ibang bagay rather than knowing God. I'm just being honest, because you have to be more specific in terms of obedience. Kailangan po natin makita yun sa ating buhay. Na alam mo yun, everything that we have in life is coming from God, everything is from Him, and then ipaprioritize mo ang mundo more than the one who has given us everything, the one who has given us life, the one who has given us eternal life in Jesus Christ, and then babaliwalain mo ang ating Panginoon. Kasi simple command po ito Hebrews 10:24-25. Being with one another and having fellowship. Mahalaga po na makita po natin ito. Kailangan po tayong mamuhay talaga sa katotohanan ng Panginoon. Yes, we will sin. Hindi ko sinasabi na magiging perfect po tayo, for all Christians still sin, but by the grace of God, God will enable us na makita natin yung ating kasalanan, i-confess natin ito, at sa biyaya ng Diyos din, may pagnanais na tulungan natin, na talikuran natin ito upang tayo ay makalakad ng tama ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. So babalik tayo. So may kasalanan, pero gagawin ko patuloy ang kanyang kalooban after ko mag-confess at mag-repent. Ito ay simpleng practical na halimbawa lamang na ating makikita. Marami actually indicatives sa Scripture. Maraming imperatives sa Scripture. Okay? That's why we are to read it, study it, gather together, and learn from it so that we may know God more and His will for us. I have talked to someone before, at nalulungkot ako, minsan may mga ganitong klaseng teaching. Di nakaka-attend ng Sunday, di nakaka-attend ng Bible study, because ang reason, nakikinig naman ako ng preaching ng iba Alam mo yun, yung parang, that is so weird, na parang, so you're better than us because you're listening to someone who's better than me, parang ganon. Pero hindi Actually, we gather together for fellowship for one anothering. Yun yung purpose ng church. We are not actually, na parang sinave kita, o sige, bahala ka na sa buhay mo, gawin mo kung anong gusto mo, basta't lumago ka sa Panginoon. Hindi. Yung growth should always be in fellowship with one another. Yung po yung growth. I tell you, you will never grow in Christ apart from the church. Hindi ka lalago, I tell you, at hindi magiging magandang example ka sa family mo, sa mga kaibigan mo, na sinasabihan mo na ikaw ay may faith. Kunyari daw, sabihin ko, hindi ako pastor. Nakikita sa akin ng anak ko na hindi ko pinaprioritize ang church. So, ganun din yung magiging buhay niya. Makikita, kunyari, kung ako ay nagtatrabaho, kunyari, sa isang opisina, pinaprioritize ko sila, akala ko may Bible study kayo. Hindi, mas importante kayo Paano nila makikita yung pananampalataya natin kung hindi nila nakikita yung ating tunay na pagsunod sa ating Panginoon sa Kanyang kalooban? Hindi ito something na ikaw kasi Pastor ka. Hindi. Believers po tayong lahat. We are all Christians. Before I am a pastor, I am a Christian. Di ba? Palaging pinapaalala sa inyo yan. It's not because of who I am before the Lord. It's because of what God has done for me in Jesus Christ. Kaya nga maganda na makita natin Do you truly believe? Kaya nga ngayon, matetest ngayon ng iisa-isay natin actually yung mga naaral na natin para makita lamang po natin yung importansya ng tunay na pananampalataya. So sa inyong buhay ngayon, sa bawat paglago ninyo sa katotohanan, kasi ayokong masayang inaral natin from Hebrews 12-13 ng mga commands ng writer sa atin dito at kung paano dapat tayo mamuhay bilang isang mananampalataya. You have to ask yourself, do you truly believe, trust, and obey? Ito nga ba ang klase ng iyong pananampalataya? Okay? Fast forward po tayo, Hebrews 12:13. Dahil na-layout na sa atin, napaliwanag na ng writer, ang supremacy ni Jesus in the Old Testament accounts. Ang katanungan ngayon sa mga Hebrew Christians na sinulatan dito, sige, okay, kami ay isa na kay Jesus, tunay na nananampalataya sa Kanya, ano ang kailangan naming gawin? Okay? Ating dadaanan lamang yung mga naaral na natin bilang summary kung ano nga ba yung picture ng isang Christian. Kung meron po kayong Bible, kasi hindi ko po ito sinulat,
Buksan po ninyo yung mga Bible at bibigay ko po dito at least one-liner po ng mga naaral natin from Hebrews 12 to Hebrews 13. Hebrews chapter 12 verse 1. Ang panawagan sa ating Christian, paano daw tayo dapat mamuhay bilang isang Christian? Ating iwan na ang kasalanan at tayo ay sumunod kay Jesus. Clear po yon sa Hebrews chapter 12 verse 1. Hebrews chapter 12 verse 2 and 3. Ating ituon ang ating mga mata kay Jesus lamang upang tayo ay tunay na lumago sa ating pananampalataya. Tignan ang kanyang buhay, ang kanyang kalooban, at sundan ang kanyang halimbawa. Linaw, ano? In-explain ko na po sa inyo in Tagalog para hindi po tayo mahirapan. Hebrews 12, 4 to 11. Bilang anak ng Diyos, ikaw ay dadaan sa pagdidisiplina ng Diyos. Ito ay iyong panghawakan at matuto dahil ito ay para sa iyong kabutihan at para sa paglago mo sa pananampalataya. Yun yung explanation doon sa verse 4 to 11 ng Hebrews 12. Okay, so ibig sabihin, tayo mga Christian, dadaan sa disiplina. Kaya maganda yun. Kung tayo dinidisiplina, let's learn. Okay? Huwag tayo panghinaan ng loob at, disiplina, parang di maganda buhay ko, alis na ako dito sa church na ito. Hindi po ganon. Kasi part ito ng ating paglago. Hebrews 12, 12 to 17. Maging blessing ka sa ibang mananampalataya. Maging halimbawa sa kanila. Tulungan sila sa kanilang paglago sa kabanalan at mamuhay ng may pag-ibig at kapayapaan sa bawat isa. Di ba? Paano ako mamuhay ng isang Christian? Hindi po nagkulang ang salita ng Panginoon kung paano dapat tayo tumugon sa ating pamumuhay. Hebrews chapter 12, verse 18 to 24. Paalalahanan mo palagi ang iyong sarili na ikaw ay isa na kay Jesus at anak ka na ng Diyos. Mamuhay ka ng may pag-asa at hindi na sa takot, kundi namumuhay na nagpupuri at puno ng pasasalamat kay Jesus na siyang naghahatid o naghatid sa iyo sa kapatawaran ng lahat ng iyong mga kasalanan. Kasi may fear before eh. Okay? Yung Mount before, na ngayon, Mount Sinai ngayon we are Mount Zion, wala na dapat tayong takot kung hindi tayo namumuhay na napuno na ng pag-asa. Okay? Hebrews chapter 12, verse 25 to 29. Okay? Paano tayo mamuhay? Mamuhay ka na may pagpapasakop sa Diyos at may banal na takot sa Kanya. Dahil ikaw ay nakatanggap ng biyaya ng kaligtasan na dapat ay maparusahan sa lahat ng iyong mga kasalanan. At dahil dito, ikaw ay mamuhay na puno ng gratitude, pagpapasalamat, at ngayon ay maglilingkod sa Diyos para sa kaluwalhatian ng Kanyang pangalan. So you live for the Lord. You live praising Him, giving thanks to God, and serving Him. Yun yung buhay natin. Kung ikaw ay may faith, kung ikaw ay Christian, ito po'y bahagi dapat ng iyong buhay. Hebrews chapter 13. Di po natapos dito yung writer sa kanyang paalala sa mga mananampalataya. Hebrews 13, 1 to 3. Mamuhay sa pag-ibig sa kapwa. Okay? Mamuhay ka in love. Be hospitable. Remember the prisoners. Pray for them and visit them. Okay? Hebrews 13:4. Honor marriage. Kung ikaw ay may asawa, iyong itaas ang marriage above everything else. Mamuhay ka ng may kabanalan at pure. Okay? Paano ako kung may asawa ako? Hindi, tinataas ko dapat. Binibigyan ko ang kahalagahan ng marriage. Dahil ito'y importante para sa akin. Okay? Bilang Christian, ito'y dapat na nakikita mo. Kung hindi ka pa may asawa, then live a pure life. Not in sexual immorality. Di ba? Clear naman ang scripture eh. Kung Christian ka, ito dapat yung ginagawa mo. Hebrews 13, 5 to 6. In terms of money, in life, be content. Huwag maging greedy. Dahil ang Diyos ay tapat at ating maasahan sa lahat ng ating mga pangangailangan. So we are to trust God na siya'y ating maasahan, na siya ang ating great provider. Okay? Hebrews 13, 7 to 8. Remember your leaders and follow their way of life as they follow Christ. Alalahanin natin sila kung paano kumilos ang ating Panginoon sa kanilang buhay at ating sundin ang kanilang pagsunod kay Kristo Jesus. Hebrews 13, 9 to 14. Be aware of false teachings and turn away from them. So meron mga maling katuruan na laganap sa mundong ito. Layuan natin yan. Huwag kang magpadala sa mga maling katuruan.
Hebrews 13:15, live a life of worship and praise His name. Paano ko mamuhay? Araw-araw dapat namumuhay ako na nagpupuri, nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Hebrews 13:16, do good to others and share whatever you have to them, for this pleases God. Ikaw ay dapat namumuhay palagi sa katwiran, gumagawa ng kabutihan sa bawat kapwa, sa bawat tao at nagbabahagi, tumutulong tayo sa mga nangangailangan. At last time, ating inaral, 2 Sundays, Hebrews 13:17, obey and submit to your leaders. So paano mamuhay daw ang isang Christian na may pananampalataya kay Kristo Jesus? Inisa-isa po natin ito from Hebrews chapter 12 to Hebrews chapter 13. Kung ikaw ay tunay na nananampalataya kay Jesus at tunay si Jesus, siya ay kataas-taasan sa iyong buhay. Iyong ililinya ang buhay mo sa mga nais at kalooban ng Diyos para sa Kanyang mga anak. Sa lahat ng ating tinignan na practical na panawagan sa ating mga mananampalataya, do you believe God's truth? Alam mo yun? Huwag mo sasabihin na, alam ko naman yan eh. Pero hindi mo isinasabuhay. Ang question doon, tunay mo nga bang pinaniniwalaan? Kasi if you believe, and if you will trust, you will obey. May sinasabi sa scripture, huwag mong isipin lamang, oo nga, maganda ito. Hindi. You believe that it is God's word. Hindi ito something na ako lang yung nagsabi sa inyo na tamang, gawin nyo to Hindi. We go through the scripture, we study the scripture, and we are to believe that this is God's word. Do you believe that this is God's word? If you believe it, ang resulta nito will be obedience. Nakuha niyo yon? Na if you believe, do you trust God's word? O nga, no? Tama yung mga sinasabi dito sa Hebrews 12 and 13 eh. Dapat nga, hindi ganito buhay ko eh. Wala akong love sa aking kapwa eh. Palagi kong hindi kontento sa aking kinikita. Sabi sa akin, dapat maging kontento ako. Then I have to be content and to trust in the Lord and obey Him na magtitiwala ako sa Kanya. Ano yun? Yung kailangan niya. Dapat I'm doing good things to other people. Dapat ako nagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan din dito sa church. Hindi ako dapat maging maramot. Hindi ako yung tamang tao na parang, alam mo yon, umaasa lamang sa kanila. Ako nga, I'm so blessed dahil ang dami kong pagkain. Kanina, ang dami mga nagbibigay. And I don't expect that. Dahil alam mo yun, the Lord is just good. Even these people, alam ko naman, hindi naman sila yung rich people, but when they give, it's out of love. Because they share dun sa kung ano yung kaya nila. And the Lord sees that and pleases Him. Hindi ito dahil mayaman ka, makakapagbigay ka. Sabi nga, even yung poor churches, tumutulong doon sa ibang mga churches sa kanilang mga pangangailangan. Alam mo yun? Pero minsan tayo, nakatingin lang tayo sa kung ano yung gusto natin. Pero bilang isang Christian na may pananampalataya kay Kristo, at kung si Kristo ay tunay na kataas-taasan sa aking buhay, ako'y magpapasakop sa Kanyang kalooban. Hindi na sa aking sarili. Ang pinakakalaban ng faith natin ay ang ating mga sarili. Kasi mas gusto natin gawin yung ating gusto. Di ba? We believe in ourselves, we trust in ourselves, and we obey ourselves. Rather than believing in God, trusting in God, and obeying God. Simple lamang po ito, and I'm laying out, sana makuha po ninyo yung katotohanan na ito. Na hindi po tayo profession of faith lamang. Pero nawa aking dalangin, kasi nakakatakot po eh. Ang panahon ngayon, di ba? Na maraming mga tao, maraming mga Christians, sabi na sila ay Christian, but I don't want to happen sa inyo na parang bigla na lang pag namatay kayo, pag dilat ninyo bigla, nasa impyerno kayo. Siguruhin ninyo ang inyong kaligtasan. I don't want to leave the book of Hebrews na hindi po natin siya naunawaan. Kaya po natin siya binabalikan ngayon. Kilalanin natin si Kristo. At kung tunay natin siyang kilala, yung pananampalataya natin dapat makita din sa ating buhay. May truth at kasama ng truth ay ang katotohanan na nais ng Diyos para sa atin na ating dapat nais na gawin. Okay? Dahil ito ay para sa ating kabutihan at para sa kaluwalhatian ng ating Diyos at ni Kristo Jesus. May truth,
may application, may mga commands para tayo hindi naliligaw sa ating lakad bilang isang mananampalataya. Kaya ako binigyan kayo ng summary ng ating naaral in Hebrews 11 to chapter 13 dahil ito ang picture ng isang mananampalataya ng may faith na kay Jesus. Hindi siya yung tamang, alam ko lang. Hindi, ito yung dapat na ating isinasabuhay ngayon. Alam ang katotohanan ng gospel na nagligtas sa Kanya at isinasabuhay ang gospel para maluwalhati natin ang ating Panginoong Diyos. Not because of our own strength, only because if you have truly come to faith in Christ, the Lord Himself will give us the Holy Spirit to enable us na magawa natin ang Kanyang kalooban. Hindi dahil tayo magaling, kung hindi ang Diyos din mismo ang siyang magpo-provide ng grace na ating magawa at upang ating maipakita yung gospel na siyang nagligtas sa ating lahat. And I hope na naging malinaw sa inyo ang tatlong huling chapter ng Hebrews. Mahalaga po ito at ayoko na parang baliwalain po natin yung ating mga naaral for the past months regarding what we are or who we should be as Christians. So, umabot na tayo hanggang verse 17, obey your leaders. Okay, yun po yung huli nating pag-aaral at yun po yung isang command na binigay dito. Ano pa nga ba ang buhay ng isang mananampalataya na panawagan ng writer ng Hebrews para sa kanila? Okay? Ito ay panawagan na kanilang ipanalangin din ang kanilang leader. Okay? Ito ay mahalaga. Okay? Okay, pag-pray lang pala si Pastor Jay, yun lamang yon. Okay? Ganun po yung tuon dito, pero mahalaga na makita natin yun. Sa ating outline, sabi ko nga, aralin natin yung unang bahagi. Next week, aralin natin yung benediction at yung final appeal. Okay? Sabi muli, prayer request ng writer ng Hebrews. Pray for us, for we are sure that we have a clear conscience, desiring to act honorably in all things. I urge you, the more earnestly to do this in order that I may be restored to you the sooner. So, muli, may panawagan dito ang writer. Pray for us. Ito ay command. Okay, this is an imperative. Ito ay pag-uutos na mahalaga na maging bahagi ng buhay ng isang mananampalataya. So, kung ikaw ay Christian, okay, sabi dito, manalangin palagi para sa leaders o para sa ating kapwa ay panawagan ng Diyos sa atin. Pero in context, dito sa ating passage, ating makikita na ito ay paghingi ng panalangin ng isang leader o ng isang pastor. So nanggagaling po ito mismo sa writer. So mismo yung writer is humbling himself, asking for petition or prayer. Ito ay panawagan na sila ay magpatuloy na manalangin para sa kanila. Okay? Para sa kanya. Sabi ng isang commentary, ang panawagan daw na ito ay parang ganito, do not cease to pray for us. Or do not ever stop praying on our behalf. Do you pray for me? Mahalaga po ito, ha? Okay? Do you pray for your soul servants, the administrators of the church? Ito po ay mahalagang bahagi ng buhay ng isang mananampalataya. Kasi kung ang prayer ninyo, puro, Lord, provide for me, Lord, may problema ako, tulungan mo ako, in Jesus' name, amen, at hindi nyo pinag-pray ako, it will be a disadvantage sa inyo. Kailangan po bahagi po ako sa inyong panalangin dahil kailangan ko po ng inyong panalangin. Okay? Ang question, bakit kung kailangan ipanalangin ng aking pastor? Hindi ba siya nagpipray? Okay? Bakit di mo pag-pray yung sarili mo, Brother Jay? O kaya bakit yung writer ng Hebrew, hindi siya mag-pray ng kanyang sarili? Okay? Dahil hindi lamang po actually natin kailangan siyang ipag-pray dahil ito ay pinag-uutos dito sa Scripture, kundi dahil ang pastor ay katulad din ng bawat isa. Okay? Nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng biyaya, ng gabay, ng karunungan, kalakasan, na tanging ang Diyos lamang ang siyang nagkakaloob. So kaya kailangan akong ipag-pray dahil ako ay katulad din po ninyo. Wala po akong pagkakaiba. Ako din po ay nangangailangan ng panalangin dahil kailangan ko ang tulong ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga ni John MacArthur, and I quote, sabi po niya at maganda yung kanyang sinabi dito, every servant of Christ needs the prayer of the believers he is called to work with. Church leaders are made of the same stuff as those they serve. They have sins, weaknesses, limitations, blind spots, and needs of all sorts, just as everyone else.
They both need and deserve the prayers of God's people, without which they cannot be the most effective in His work. I need your prayer. Don't ever think, si Brother J, wala namang problema yan. Hindi po. Ang dami ko pong mga concern sa aking buhay. Okay, marami po. Kaming mga pastor, inyo pong tatandaan, ay dumadaan din sa maraming temptasyon. May temptations din kami. Ay, bakit ka magkakaroon ng temptation? Ginagawa mo lang naman, magbasa ng Bible every day. Hindi po. Actually, marami din po akong concerns. Okay? Siyempre, may anak ako, may pamilya ako, may mga responsibilities ako sa bahay, marami kong responsibilities din outside church. Siguro nga, kung aking titignan, mas maraming temptasyon ang mga pastor na pinagdadaanan kumpara sa inyo. Okay? Hindi dahil kami ay pastor at nag-aaral lamang ng salita ng Diyos, ay hindi na kami tatablan ng temptasyon. Ito pastor namin, ang hina naman, aral-aral ng Bible, tapos may temptation pa rin. Temptation is always there. Diba? Jesus Christ nga, diba? He was tempted. At ipinakita yun sa atin in Scripture. He Himself was tempted. He is Jesus Christ. Di mas lalo na ako. Diba? So I need your prayer. Kami, katulad ninyo, ay umaharap din sa mga temptasyon sa bawat araw. Alam ni Satan kung kami ay kanyang mapapabagsak, mas malaki ang epekto nito para sa church. Di ba? Siguro recently na lang, alam nyo na yung news about Steve Lawson. And it really saddens me. Alam nyo ba, umiiyak ako? Kasi it hurts me. It hurts the church. It hurts a lot. Siguro for sure, si John MacArthur, umiyak yan. Ginagamit niya sa church niya eh. Di ba? We need prayers. We are not people na parang kaming mga pastor ay kaya namin ang lahat. Hindi po. We are only sustained by the grace of God. Ako natakot ako doon eh. Sabi ko nga kung si Steve Lawson dumaan sa ganito, who am I? Di ba? Kaya nga text kami kagad sa isa't isa kami mga pastoral staff sa High Rock, text kagad ako sa kanila, I'm really sad with this story. Sabi kong gano'n, let us pray for one another. Let us be accountable to each other. Until we die, let us pray na tayo maging alam mo yun? Maging matatag sa Panginoon. Bata pa ako. Siya, 73 na nga, nahulog pa. Ang dami ko pang pagdadaanan. I need your prayers. I need your prayers. Nag-uusapan nga namin ni Del kapag gano'n man, mas pipiliin kong mamatay na lang ako kaysa masira ko pa yung pangalan ng Panginoon. Sa totoo lang, it's better to die than to destroy the name of the Lord. And until now, sobrang lungkot ko pa rin. Siyempre, nakausap ko siya, nakasama ko siya, naka-dinner ko yan, kinausap ako niyan, tinanong niya pa ako, what are you teaching in your church? I'm teaching in the book of Romans. Oh, what's the theme of Romans? Alam mo yun, parang what? Yung Steve Lawson, tatanungin ako, explain ko sa kanya yung Romans. Alam mo yun, parang I've been with this person, hindi ganun no? Pero alam mo yun, I look up to him. At mahalaga po na makita po natin ito. Na ang pastor po, maraming temptation na pinagdaraanan. Hindi nyo lang ho alam. And I know that because I'm a pastor. And I thank the Lord, only by His grace I am being sustained, not because of my own strength. Sabi nga ni John MacArthur, in line with this, God's leaders face temptations that most other believers do not face to the same degree. Because Satan knows that if he can undermine the leaders, many others will go down with them. If he can get them to compromise, to weaken their stand, to lessen their efforts, to become dejected and hopeless, he has caused the work of Christ great damage. Kaya naman kailangan naming ng pastor ang inyong panalangin. Hindi lamang sa aspeto actually ng aming lakad bilang isang mananampalataya o aming kabanalan sa harap ng Diyos, kailangan ang panalangin ng bawat isa upang magampanan ng pastor ang kanyang panawagan mula sa Diyos. Ano yung mga bagay na kailangan niyong ipag-pray sa akin? Na ako ay lumago, o mga pastor ay lumago sa katotohanan, maging masikap sa pag-aaral ng salita ng Diyos, maging mapagkumbaba
Okay? Lord, I pray for Brother Jay na palagi siyang maging humble. Okay? Pag-pray niyo yun sa akin, na kinikilala ang lahat ay biyaya ng Diyos at hindi ito nagmumula sa kanyang sariling karunungan o kakayanan. I pray for our pastor na maibahagi ng buong linaw ang salita ng Diyos upang maunawaan ng lahat ng nakikinig. I pray na ang aming pastor ay magabayan ang bawat mananampalataya sa katotohanan na kanila itong maisabuhay at magawa para sa kaluwalhatian ng Diyos. I pray for our pastor na maging mapagmahal, isabuhay ang katotohanan na kanyang ibinabahagi sa lahat at maging mabuting halimbawa para sa lahat. I pray for our pastor na maging matatag sa katotohanan, patuloy na nagpapaalala sa lahat ng mga nagkakasala o nalalayo sa Diyos at iakay ang bawat isa pabalik sa katwiran at kalooban ng Diyos. I pray for our pastors na magkaroon ng wisdom sa pagtatatag ng church, na mailinya ito sa kalooban ng Diyos at magkaroon ng tamang vision na ayon sa salita ng Diyos na maging kagamit-gamit ito sa kanyang kaharian ng ating Panginoong Diyos. Ito ay ilan lamang halimbawa ng mga bagay na ating pwedeng ipanalangin para sa ating pastor. Dahil kinikilala natin na ang lahat ay galing lamang din sa mayamang biyaya ng ating Diyos. Ang panawagan na ito ay panawagan sa buong church ng kahalagahan ng panalangin. Okay. Yun po yung encouragement po dito dun sa writer ng Hebrew. Na alam mo yon, pray for us. Kasi sinasabi niya, mahalaga ito. Mahalaga ang pananalangin. Mahalaga na makita po nating lahat ang importansya ng ito na tayo bilang isang church, okay, kailangan nating manalangin para sa isa't isa. Pero ang konteksto ngayon ay para sa leaders o pastors. Ako, kailangan ko ang araw-araw ninyong panalangin dahil kinikilala ko din ang aking kawalan at ang aking kahinaan. Na ako ay nakakatayo lamang din dahil sa biyaya, tulong, gabay at awa ng Diyos. You pray with me. Let us pray together for that. At makikita natin dito, siyempre, kung tayo ay sama-sama nananalangin, okay, tayo ay bibiyayaan ng ating Panginoon na mangyari nga ang mga katotohanan ito sa aking buhay din. Because I cannot do it on my own. I need your help and I need your prayers. Siguro yung susunod na bahagi dito sa verse 18 ay medyo parang kakaiba sa una ninyong pagbasa. Pray for us, for we are sure that we have a clear conscience desiring to act honorably in all things. Ba't kailangan niyang sabihin po ito? Okay? Kung iniisip ng mga Hebrew Christians, bakit kailangan kitang ipag-pray bilang isang pastor? Siguro ito, akin itong naisip lamang, siguro ito ay nagmumula sa kanilang pagkilala ngayon sa dati nilang sinusunod na leader ng church. Ito yung mga Pharisees before. Okay? Maari naman nila na ang kanilang buhay, maari na alam nila ang buhay ng mga Pharisees nito. Okay? At ngayon dahil sila ay nagpe-persecute sa mga mananampalataya, ay nawawalan sila ng pagtitiwala sa kanila. Okay, yung context na naisip ko kung bakit kailangan sabihin ito ng writer, because of their wrong understanding of what a leader is. Dahil nga galing sila sa isang Pharisee context. Ngayon, sinasabi dito ngayon ng writer, okay, na tinutulungan sila na magkaroon sila ng tiwala, okay, at tunay na magkaroon ng kasiguruhan na ang kanilang pastor, itong writer na ito, ay tunay na tinawag ng Diyos para sa kanila. Kaya sabi ng writer, for we are convinced that we have a good conscience, desiring to conduct ourselves well in all things. So kami, sinasabi dito ng writer, pray for me dahil malinis yung aking konsensya at ako'y nagnanais na mamuhay ng matuwid. Okay? Kaya ipanalangin niyo ako. So ibig sabihin, pray for me dahil ako'y tinawag ng Panginoon from verse 17, natin makikita obey and submit dahil doon sa qualifications niya. We are also to pray for this pastor, sinasabi dito nung writer, you pray for us dahil ang aming kalooban at aming nais para sa inyo ay para sa kabutihan din. So yung prayer ninyo, dahil ito sa kabutihan na nais ng pastor. So you pray with me. Kaya daw, ako bilang pastor, I serve you for your good and for the glory of God, then you pray with me. Sama-sama tayo na mag-pray doon sa mabuti na hangarin ng pastor na ito.
Hindi ito actually pagmamayabang actually ng writer na siya ay mabuti, kundi pagbibigay kasigurahan ayon sa biyaya ng Diyos na siya nga ay tunay na tapat sa paglilingkod at pagsunod sa ating Diyos at kay Kristo Jesus. Na meron siyang malinis na puso na ang tanging hangad niya ay ang patuloy lamang na makasunod sa kalooban ng ating Panginoon. Sa paghahayag na ito, hindi nga ba't nanaisin natin din na ipanalangin ang pastor na may ganitong puso? Di ba? Kasi sinasabi na ng pastor malinis sa aking konsensya, at the same time, ako ay nagnanais na makasunod ng tama sa ating Panginoong Diyos. Ito po ay pagpapakumbaba. Okay? Kinikilala ng writer ang kanyang pangangailangan at tulong ng ating Panginoong Diyos. Isipin ninyo, isang pastor na kahit kailan hindi humingi ng panalangin sa inyo. Di ba? Ako, I would always ask, di ba? Magme-message ako, pray for me. Sa mga administrators, I would always say that, pray for me. Sa mga co-pastors ko, before kami maghiwalay, accountable kasi ako sa ibang mga pastors doon, sasabihin ko yun, please pray for me, bago kami maghiwalay. Kay Pastor Bob, pag nag-uusap kami, Pastor Bob, pag-pray niyo po ako palagi ha. Pag-pray niya ako. So alam mo yun, palaging kailangan na maganda na naririnig po ninyo yun. Okay? Kung ang isang pastor, kunyari, hindi siya humingi ng panalangin, ano iisipin ninyo? Siguro para sa iba, wala lang. Okay, hindi naman siya nag-request kasi, bahala siya. Pero para sa isang mananampalataya na nangangailangan din ng panalangin, ng tulong ng Diyos, at maririnig niya ang pastor niya na ako din ipanalangin mo, hindi ba't ito yung isang encouragement din? Di ba? Ako din, pastor, pag-pray mo ako Ano yung sabi sa iyo, pastor? Ako din, pag-pray mo. Kasi ibig sabihin lamang po nito, at maganda na manuwaan nyo ito, tayong lahat ay nangangailangan ng biyaya at tulong ng ating Panginoong Diyos. Ito'y pagkilala sa ating Panginoong Diyos na siya ay Diyos, na siya ang ating tanging kailangan sa ating buhay. Ito'y pakikiisa sa bawat isa na tayo, wala sa atin, isa sa atin, ang pwedeng magmayabang na I'm better than anyone. Okay? Tayo ay kailangan natin ang tulong ng Diyos. Ito po'y encouragement. Ito ay tulong na mapalakas ang bawat isa na ating tunay na kailangan ang biyaya ng ating Panginoon. Ating ipanalangin ang isa't isa. Ipapanalangin kita, ipanalangin nyo din ako. Kasi patuloy ko din kayong lahat ipinapanalangin. At ako ngayon, sinasabi ko sa inyo, kailangan ko din ang inyong panalangin. Verse 19, okay? We'll end with this. This is short. Sabi doon, I urge you the more earnestly to do this in order that I may be restored to you the sooner. Ito ay paalala na kanila itong gawin palagi. Okay? Ang ipanalangin siya at ang makabalik siya muli sa kanila upang magpatuloy ang kanilang fellowship sa isa't isa. Ang writer ng Hebrews ay maaring on the go palagi. Ito, siya. Okay? At nagtatayo at nagtataguyod ng iba pang mga church. Kaya wala siya. Siya ay umalis at nagsulat at ngayon nagnanais na ipanalangin siya na siya muli ay kanilang makasama. Kaya din niya nasabi ito dahil alam ng writer yung pag-ibig ng mga Hebrew Christians na ito sa kanya. At for sure, ito din ang nasa puso ng mga mananampalataya na nais din nilang kanilang makasama ang writer na ito. So paano ko ngayon to gagawin? So malinaw sa atin, importante ang panalangin. Importante na ipanalangin nyo ang isang pastor, kaya ang mga leaders, kaya mga self-servants natin, maging si Pastor Bob. Okay, paano natin to i-apply? Sa bawat pagkakataon sa inyong oras sa Panginoon, sa quiet time ninyo, isama ninyo ako at iba pang mga pastors sa inyong panalangin. Hindi to kailangan maging mahaba, okay, maging direct ka lang siguro at bullet points na lang. Lord, I pray for our pastors. Continue to guide him, help him to be pure, to be holy, to be diligent. In Jesus' name, amen. Short lang. Hindi po kailangan mahaba. But kung ito ay palagi nating ginagawa, ito po ay makakatulong para sa ating mga pastor. Okay? Ang mahalaga ay ang puso natin, ating tignan, ay tunay na nagdanais na makatulong tayo sa pastor o sa leader ng church. Na maitaas ang kanyang buhay sa Diyos, ang kanyang pamumuhay, ang kanyang karakter, ang kanyang panawagan na tunay siya na maging tapat sa Diyos. Hindi siya sana, parang alam mo yan, sabi lang ni Pastor Jay, pag-pray ko siya, sige, pero wala naman sa puso nyo. Pag-pray nyo talaga wholeheartedly. Na, nga Lord, importante ito para kay Brother Jay.
Okay? Maging tama yung ating puso sa ating paglapit sa ating Panginoon. Hindi siya yung parang checklist lang. Kung hindi tunay natin siyang ipanalangin, tunay po natin gawin ito ng ating ng buong puso. Siguro another suggestion what you can do, siguro alam niyo no, dahil Saturday evening, alam niyo Sunday kinabukasan, alam niyo naman 'di ba, pag Saturday susunod Sunday, 'di ba? Galing pala ninyo sa Hindi Saturday tapos Monday. Ay, nakalimutan ko, Sunday pala, hindi ako naka-attend. So, Saturday evening, alam natin na Sunday, siguro ipag-pray po ninyo ako na maging handa sa aking message na ihahatid sa service, di ba? Naman, bago kayo matulog, Lord, Sunday bukas, mag-worship kami. I pray for everyone, sa mag-exhort, sa mag-worship lead, sa mga singers, sa aming pastor, sa mga mag-serve sa church. Lord, we pray that you will bless them and that you will guide them. Okay? Siguro Sunday morning, bago kayo pumunta rito, habang naglalakad kayo, kung mga manggahan kayo, habang naglalakad kayo paikot. Pero iba, hindi na natin naglalakad nagka-tricycle lahat Habang nasa tricycle kayo, paikot lang. Short lang, di ba? Lord, I pray for Brother Jay sa kanyang pagtuturo mamaya. We pray, Lord, na matuto po kami. We pray, Lord, na panghawakan niyo yung kanyang puso, na lahat ng kanyang sasabihin ay manggaling lamang sa iyo. Di ba? Isipin niyo kung sama-sama po tayo na ginagawa po yun. Mahalaga po ito. Ito yung mga suggestion lamang. Pero marami pang ibang mga bagay na pwede natin magawa ito bilang panalangin din para sa akin, para sa mga kapwa po natin na nandito sa ating church. Siguro isang tanong din ninyo, kung ako nga ba ay nananalangin din palagi. Nabanggit ko dito kanina. To assure you all this morning, ako po ay patuloy na nanalangin sa Diyos. Hinihingi ang kanyang biyaya sa bawat pagkakataon. When I wake up, when I'm doing something, I always pray. I always ask for forgiveness sa Panginoon kung meron ako naisip, kung meron ako nasabi, meron ako nagawa na hindi tama sa kanyang harapan. I would always pray for that. When I drive, I always pray. When I study, I always pray. I always ask the Lord for grace. I always ask for His strength, knowledge and wisdom, and His guidance, and forgiveness when I sin. I always pray. And I want you to pray with me always. Dahil ito lamang din po ang ating Panginoon, ang ating kailangan. Kaya naman samahan po ninyo ako araw-araw na manalangin sa ating Panginoong Diyos. Muli, Hebrews 13:18-19. Pray for us, for we are sure that we have a clear conscience, desiring to act honorably in all things. I urge you the more earnestly to do this in order that I may be restored to you, the sinner. Ipanalangin natin ang ating leaders. Ako bilang inyong pastor, at ipanalangin natin ang bawat isa na tayo nga ay tunay na lumago kay Jesus. Mamuhay hindi para sa sarili, kundi para sa kaluwalhatian lamang ng ating Panginoong Diyos. Let us pray. Lord, maraming salamat sa inyong biyaya sa aming lahat, sa mga paalala po ninyo, sa lahat ng inyong tinuro, Panginoon Ama, in the book of Hebrews. By Sunday, Lord God, next week, we will be ending and concluding our study. And Lord, I pray, maging doon sa short summary namin kanina, hindi po kayo nagkulang. Pinakita niyong malinaw kung ano ang gospel. Pinakita niyo sa amin ang kagandahan ng ginawa ni Kristo Jesus para sa aming kaligtasan, ang kanyang pag-aalay ng kanyang buhay upang maging sakripisyo para sa aming lahat. Inyo itong tinanggap, inyo po kaming napatawad dahil lamang sa ginawa ni Kristo Jesus. Kung sinong mananampalataya sa Kanya at magsisisi sa Kanyang mga kasalanan at tunay na susunod kay Jesus, tunay siya makakatanggap ng kapatawaran at ng buhay na walang hanggan. Pero hindi lamang po doon natatapos ito. Ang buhay namin ay hindi lamang ang magkaroon, Panginoon Ama, ng kasiguruhan na kami ay napatawad. Kung hindi, ipinapakita din po ninyo sa amin, sa inyong salita, kung paano dapat din kami ngayon mamuhay bilang isang tao na napatawad na at bilang isang Kristiyano. Nawa yung mga panawagan sa amin from Hebrews 12 to Hebrews 13 ay tunay na makita po namin. Hindi po siya exhaustive, Panginoon Ama, dahil marami pa pong mga panawagan kayo sa amin, sa inyong salita. Nawa ito'y maging handa lamang po sa amin, Panginoon Ama, maging tanda sa amin na meron po kaming mga responsibilities na dapat po naming sundin at gawin bilang isang tao na nagsasabi na kami ay may pananampalataya, na kami ay na kay Kristo Jesus.
Hindi nawa ito maging isang salita lamang sa aming mga bibig, kung hindi ito'y tunay na pagkilala kay Kristo at nasasalamin din, Panginoon Ama, si Kristo sa aming buhay. Lord, it can only happen not because we are good, not because we are better than anyone. It is only because of the work of the Holy Spirit in us, on how you move in us in sanctification, O God. So Lord, we pray that we may truly abide and walk in the Spirit and truly submit to you and honor you and obey you for the glory of your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you very much po, and God bless po sa inyong lahat.